Sinasabing nangyari ang sunog sa ikatlong palapag ng gusali. Tiniyak naman ni Senate President Vicente Sotto III na hindi apektado ng sunog ang lahat ng records ng Senado, kabilang ang mga dokumentong hawak ng Blue Ribbon Committee. May mag-iimbestiga ba dyan? Pustahan, wala pong mag-iimbestiga dyan. Wala pong mag-iimbestiga kung yung mga dokumento ng flood control buhay pa o sunog na. Pustahan tayo mga bayan. At naniniwala kayo sa pagmumukha nito ni Sotto? Ha? Naniniwala kayo? At sasabihin niyang walang nasunog? Safe na safe? Ha? Safe na safe yung mga dokumento ng flood control? Kwento nyo sa lelang nyo. At yun nga mga kabayan, ano po yung masasabi nyo po dito po sa balita na kung saan po mga kabayan, nasunog po. Nasunog po ang Senado, mga kabayan. At nagsalita nga po itong si Tuta Sotto na wala daw pong nasunog. Wala daw pong nasunog na dokumento pertaining to the flood control investigation. Sinong maniniwala sa inyo? Mga kabayan, kung inyo nga po maalala, noong mga nakaraang buwan, ang nasunog, yung DPWH main. Tapos, ang pinapalabas po nila, nasunog daw po dahil sa naiwang computer. As if naman, yung mga computer, panahon pa ni Kopong-Kopong na nasusunog. Pag naiwan at pag nag-overheat, unless lagyan mo ng gasolina sa tabi o kaya binuhusan mo ng gasolina, masusunog talaga yun. Mandakin mo, gagawin nyo pang engot ang taong bayan. At hanggang ngayon mga kabayan, wala pong nag-iimbestiga. Bakit? Dahil ang pukol niyan sa gobyerno. O ngayon mga kabayan, Senado, nasunog. May mag-iimbestiga ba dyan? Pustahan, wala pong mag-iimbestiga dyan. Wala pong mag-iimbestiga kung yung mga dokumento ng flood control buhay pa o sunog na. Pustahan tayo mga kabayan. At naniniwala kayo sa pagmumukha nito ni Sotto? Naniniwala kayo? At sasabihin niyang walang nasunog? Safe na safe? Safe na safe yung mga dokumento ng flood control? Kwento nyo sa lelang nyo. O ito mga kabayan, pakinggan po natin yung balita patungkol dyan sa sunog na nangyayari sa Senado. Umiklab ang sunog sa Senate Building sa Pasay kaninang umaga. Itinaas sa ikalawang alarma ang sunog na nirespondihan ng mahigit 10 fire truck bago na apula ng alas 8:20 ng umaga. Sinasabing nangyari ang sunog sa ikatlong palapag ng gusali. Wala namang naitalang nasugatan o nasawi sa insidente. Tiniyak naman ni Senate President Vicente Sotto III na hindi apektado ng sunog ang lahat ng records ng Senado, kabilang ang mga dokumentong hawak ng Blue Ribbon Committee. Ayon kay Sotto, umabot sa session hall ang leak mula sa tubig na ginamit laban sa sunog. Puspusan niya ang paglilinis sa session hall bilang paghahanda sa sesyon bukas. Alam niyo, pansinin ho nga ninyo, no? Nung nakalipas na panahon, yung mga iba't ibang survey firms napakasigasig sa pagtitingin ng mga approval rating, trust rating ng ating mga opisyales. Sa mahabang panahon, pagputok ng flood control program, Sir Jade, bakit parang wala ho ngayon lumalabas na ganyan? Ako, tatanungin ko, una, ano ang perception ng tao pagdating sa trust rating, approval rating ng ating mga matataas na opisyal? Ikalawa, ano ang perception ng mga tao pagdating doon sa kredibilidad ng ICI sa paggawa nila ng trabaho? Gayon din ang Senate Blue Ribbon Committee at kung ano-ano pa. So, asan siya ngayon? Dati nakikita natin, napakasigasig ng mga firms. Pero bakit ngayon, tila baga wala? Di ba? So, yun din. Ano rin din yung pakawari o perception ng mga taong mamamayang Pilipino pagdating doon sa patuloy na nangyayaring ito sa epekto sa kanilang buhay. Hindi ba? So, ito yung mga mahalagang dapat na naglalabas at saka ipinapahayag at ginagawa ng mga survey firms. So, bakit tila ho napakatahimik ngayon ng mga survey firms natin? Ano bang masasabi po ninyo nitong panibago na naman po mga videos na inilabas po ni dating Congressman Zaldico
ano lang nakaraan. Una, yung video ay nagdadawit kay Pangulong Bongbong Marcos Jr., kay Speaker pa rin, nakakatanggap di umano ng kickback at mismong itong si Zaldico daw ang personally ang nagbibigay at yung pangalawang video naman, idinadawit naman hindi lamang daw si PBBM ang nakakatanggap ng may insertion kundi pati yung anak niya na si Congressman Sandro Marcos. At itong huli ay ito naman pong si First Lady Lisa Marcos na kung saan ay dawit din umano ang kanilang pamilya sa pag-control ng mga agricultural products at importation nga dito sa ating bansa. Sa tingin po ninyo ay kapani-paniwala itong mga kanyang mga ibinunyag, Prof? Maraming salamat po, no. Kung titingnan natin, kumpleto na yung pahayag ni Zaldico na talagang yung buong pamilya ay idinawit ni former Representative Zaldico. Pero yung tanong pa rin din ng ating taong bayan, nasaan yung konkreto talagang ebidensya ni Representative Zaldico? Alam naman natin na at some point talagang naging malapit si Representative Zaldico. Ang nakakalungkot lang na nangyayari ngayon, yung he said, she said, at makikita natin na sinalag ito kaagad ng Malacanang at nakakagulat dito sa ika-4 na video na inilabas niya ay direktang ang Pangulo ang sumalag at humarap dito sa mga akusasyon ni Representative Zaldico. So ako yun pa rin din yung panawagan natin. May maaaring may punto o maaaring merong bahid ng katotohanan pero yung buong picture ng lahat ng akusasyon magiging akusasyon pa lang siya kung una sa lahat yung panawagan natin na bumalik siya dito sa ating bansa, harapin niya ito ng personal, mag-sworn siya dun sa kanyang mga statement at maglabas ng konkretong ebidensya. Dito talaga masasabi natin na yung kredibilidad at yung kanyang nalalaman ay may merito talaga at hindi biro-biro ang kanyang mga akusasyon dahil lumalabas buong pamilya base sa kanyang pahayag at aligasyon ang nakikinabang at may paggawa ng mga maanumalyang mga proyektong ito sa ating pamahalaan. Opo, gaano kalaki po ang nakikita po ninyong posibleng epekto ng mga alegasyon na ito ni Zaldico sa kredibilidad naman po ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr.? Of course, kung makikita natin, napaka-shaky recently nitong mga nakalipas na araw patungkol dito sa pahayag ni Representative Zaldico. Tapos kung mapapansin natin, may carry over pa ito nung last week na pahayag din ni Senator Amy. So nagsusunod-sunod at nakakaapekto pa rin din ito bagamat ngayon napansin natin na medyo ang Pangulo ang direktang sumasagot sa mga aligasyon pero ang mga mamamayang Pilipino ay nag-iisip din at ano nga ba ang katotohanan pagdating dito? Kung may epekto, definitely may epekto siya dahil lumalabas dun sa mga aligasyon na buong pamilya at yun nga yung mahirap dito, Sir Franco, ang hirap sapagkat yung court of public perception o yung public opinion, ito ngayon ang mahirap na tingin ko salagin o depensahan ng administrasyong ito kasi wala pa rin ding konkreto talagang mga napapanagot. Pangalawa pa, yun nga ang hirap ma-discern na kung sino yung nagsasabi ng totoo. Ito bang lahat ng ito ay may patutunguhan? Sinasabi na konti na lamang ang panahon. Pero alam niyo yun, yung mga dapat na mapanagot ng mga mabibigat at yung investigasyon, wala pa rin din. Tulad yan, sinasabi na bubuksan na ang pagdinig sa publiko ng ICI pero hanggang ngayon wala pa rin din. Habang tumatagal, yung issue ng transparency, mabigat nating inaabangan kasi palalim ng palalim at mabibigat at mas mabibigat na tao na ang inaakusa. So, ito ba ay mahirap mag-isip pero
based on public perception? Is this just a way to evade really those who are accountable? Ano ba yung binibigay sa atin? Pamedya-medyang mga impormasyon lamang o kumbaga mali-maliit lamang na pananagutan para ma-appease yung nararamdaman ng publiko. So, hindi pa rin nasasagot talaga kung sino ang may direktang accountability dito. Kung maalala po ninyo, tinanong din po si Vice President Sara Duterte hinggil nga po dito sa video na ito ni Zaldico, yung pagkakadawit ni Sandro Marcos doon nga sa kung meron ba itong insertion. Kasi nga, di umano may insertion nga daw itong si Sandro Marcos, sabi ni Zaldico. At ang sabi ng Vice Presidente ay makikita yung ebidensya mismo doon sa kasi sila po yung mga pumirma. Ano bang masasabi po ninyo doon? Tama naman po ang ating bise, sapagkat kung titignan ho natin Sir Franco, napakahalaga ho na yun nga po busisiin natin. Ako po sa aking pagtingin, kung ang ICI talagang sinasabi nilang transparent at independyente, gumawa po sila, magdagdag po sila ng mga tao dahil lumalalim na po ito. Gawin ho nilang yung term na tinatawag natin na segmentize nila yung kanilang paraan ng pag-iimbestiga. So katulad nito, may umusbong na bagong pagkakataon o mga posibilidad o anggulo sa pagdawit di umano ng ating ng first family. So maaaring ito dapat tignan, busisiin na kaagad. Kasi ang nangyayari, sa dami na at lalim, pumapatong-patong yung mga aligasyon na ito na urgent dahil syempre mabigat po, natatakpan at tumatagal po lalo. Kaya ang taong bayan nag-iisip, yun nga ho, yung term sa basketball na dinidribble lang po ba, delaying tactics po ba, hanggang sa darating sa punto na kung saan makalimutan na o baka makalimutan na ng taong bayan kung ano ba talaga ang kung sino ba talaga ang dapat na mapanagot. Paano po ang magiging epekto naman sa public trust o tiwala ng taong bayan na sa liderato po ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. nito, Prof? Anong mangyayari? Alam nyo, Sir Franco, maganda ho yung katanungan nyo. Si Jade po ito. Sir Jade. Pasensya na po. Alam nyo, pansinin ho nga ninyo, nung nakalipas na panahon, yung mga iba't ibang survey firms, napakasigasig sa pagtitingin ng mga approval rating, trust rating ng ating mga opisyales. Sa mahabang panahon, pagputok ng flood control program, Sir Jade, bakit parang wala ho ngayon lumalabas na ganyan? Ako, tatanungin ko, una, ano ang perception ng tao pagdating sa trust rating, approval rating ng ating mga matataas na opisyal? Ikalawa, ano ang perception ng mga tao pagdating doon sa kredibilidad ng ICI sa paggawa nila ng trabaho? Gayon din ang Senate Blue Ribbon Committee at kung ano-ano pa. So, asan siya ngayon? Dati nakikita natin, napakasigasig ng mga firms. Pero bakit ngayon, tila baga wala? Di ba? So, yun din. Ano rin din yung pakawari o perception ng mga taong mamamayang Pilipino pagdating doon sa patuloy na nangyayaring ito sa epekto sa kanilang buhay. Hindi ba? So, ito yung mga mahalagang dapat na naglalabas at saka ipinapahayag at ginagawa ng mga survey firms. So, bakit tila ho napakatahimik ngayon ng mga survey firms natin? Pero sa tingin po ninyo, Prof, ano yung forecast po ninyo? Babagsak ba or tataas? Dahil sabi nga ng Pangulo, siya yung naging dahilan daw na kung bakit na lumabas po itong anomalya ng flood control projects. Well, ako tingin ko po mahirap po 'yan kasi una po sa lahat kung sa paraan ng metodolohiya ho yan, random sampling. Pero ang pinakamaganda, hagipin ho nila yung nandoon sa ibaba, yung mga tao talaga na kung saan yung mga nasa middle class, yun mga nandoon talaga sa mga laylayan, na tanungin ng diretsa kung ano ang epekto o ano ang
estado ng kanilang pamumuhay. Well, of course, mahirap mag-speculate kasi dapat ho data-driven. Pero we would assume, aking pakawari ho, ay malaking epekto pa rin din ho ito pagdating sa trust rating ng ating Pangulo sapagkat yung mga malalaking pangalan na may accountability po talaga, napakabagal. Parang, tinitignan natin, gasgas na gasgas yung pangalan ni Representative Zaldico. Pero teka, bakit parang nawawala sa loop ang pananagutan din ni former House Speaker Martin Romualdez at ng iba pa pong mga opisyal. Bakit ho ganon? Yung iba ho mga opisyal din sa Kamara, parang nawala po dun sa mga pagdinig at saka lumamig yung kanila hong mga pangalan. So, kailangan ho, maipakita po talaga at para mabangon o makita talaga yung big picture ng epekto nito doon sa trust rating po ng ating pong Pangulo at ng ating mga matataas na opisyal po. Nabanggit po ninyo si Speaker Martin Romualdez na madalas ding nababanggit ni Zaldico. Sa tingin po ninyo, protektado itong si Speaker Martin Romualdez? Batay na rin po sa mga monitoring po ninyo mga pahayag ng Pangulong Bongbong Marcos Jr.? Well, of course, ang nangyayari po kasi, hindi naman ko tingin kong protektado dahil sinabi ng Pangulo na wala namang sisinuhin, gayon din yung kanyang mga gabinete. Pero kung mapapansin ho natin, yung naratibo nagsishift na ng diretso din sa ating Pangulo at sa kanyang pamilya. Nalilihis yung usapin doon din sa kung meron man at base sa mga ebidensya na kung may pananagutan din si former Speaker Martin Romualdez. Dito, syempre, general statement lang yung pahayag na kahit na patuloy siyang dinadawit, may mga pahayag din pero very, very general. Secondly, kailan, bagamat pinatawag siya, kailangan busisiin ano yung pananagutan niya doon sa 2025 GAA. Paano yung proseso talaga ng pag-approve? Ako, simpleng-simple nga, balikan ho natin yung mga pahayag dati ni Representative Toby Chanco. Alin, ipinpoint mo kung nasaan yung mga malalaki na mayroong amendment o di umano insertion, tapos i-identify mo kung kani-kaninong distrito yan. Very simple, tsaka mo sila ipatawag at tsaka mo imbestigahan. Ganun lang kasimple. Kahit na po kasi yung document, ililid ka na po niyan Unless otherwise nga po na iba yung proseso, iba yung direksyon na kanilang tinatahak. At hanggang ngayon, nasa ng transparency dito sa ICI. Kasi kung ako tatanungin, very simple lang. Eto, GAA ng 2025, identify mo yung may pinakamalalaking distrito ng mga pinakamalalaking project. Doon mo makikita. Magandang pwedeng tignan yan yung katulad doon ng ginawa ni Senador Ping Lacson na in-identify niya yung doon sa mga may distrito o mga lugar na may matataas na ayuda. So po pwede mong pagdating dito, mapinpoint mo na ano yung mga distrito na may pinakamalalaking project. Ikalawa, yung mga inilabas ni Representative Zaldico, pwede mo siyang gawing basihan para check o tignan yung mga proyektong may pinakamalalaki. Pero ano ba yung dapat nating tignan dito? Baka magulat tayo na pag binuksan natin itong ganitong klaseng usapin, mas malalim sapagkat mas maraming bubusisiin at mas marami pong involved. Opo. Kapani-paniwala din ba or reasonable din yung mga sinasabing sagot ng Pangulo at ng iba pang mga inaakusahan o nadadawit nga dito sa nababanggit ni Zaldico sa kanyang video na involved di umano sa korupsyon na sinasabi nila masama yan si Zaldico at marami pang mga masasamang mga salita laban po sa kay Zaldico, Prof. Or mas magandang ang kanilang ipapahayag o ipapalabas o magiging sagot ay talagang based on the evidences, yung mga data, yung mga dokumento na magpapatunay na wala talaga silang kinalaman dito sa korupsyon. Tama po kayo dyan, Sir Jade. Imbis na magbatuhan ng akusaha, magbatuhan ng putik, maglabasan na lang at magbatuhan ng ebidensya. Ebidensya laban sa ebidensya. Yan ang pinakamaganda. Kasi alam niyo, habang tumatagal, lalong pahirap ng pahirap yung kalagayan ng ating bansa, yung estabilidad ng politika,
damay-damay pati sa estabilidad ng ekonomiya at higit sa lahat yung epekto nito sa atin pong mga kababayan. Sa tingin po ninyo, hindi nagiging epektibo yung communication strategy o epektibo ba yung communication strategy ng Malacanang hinggil nga sa pagtugon sa isyong ito? Tingin ko may problema din ho sa handling in terms of the communication strategy. Kasi ang nangyayari po kapag may problema, sisi. Isisisi sa kabilang kampo, isisisi sa mga Duterte, isisisi sa kung sino pa man. Kaya lalong na tumataas yung level of distrust ng ating mga kababayan. Kasi pag merong halimbawang pahayag, ibabalik ka agad na, tignan na natin kung sino kaya yung merong magbibigay silang pronounce. Tignan na natin kung sino kaya yung may interest. Sino kaya yung merong, hindi ho nakakatulong tingin ko yung ganitong klaseng approach o yung tinatawag ho nating